At mga boss, so 17 days bago ang Pasko, no, umaasa pa rin tayo ng mas magandang panahon. Kaya naman ngayon, alamin natin na magiging lagay ng panahon sa araw na ito. Wala kay Amor La Rosa. Amor? Makakasama natin ang isang weather forecaster ng Pag-asa. Walang iba kundi si Miss Connie Dadibas. Good morning, Miss Dadibas. Yes, good morning din sa'yo, Amor. Miss Dadibas, kahapon nga po ay namataan ng Pag-asa ang isang low pressure area, pero ang magandang balita po ngayon, ito po ay humina na at ngayon po ito yung mga grupo na lamang ng mga kaulapan. So ngayon ang inaasahan natin magiging lagay ng panahon para po sa kapakanan ng ating mga kababayan naghahanda na para sa pagpasok nila sa opisina at ganoon din po yung mga estudyante na papasok sa kanilang paaralan. Sa ngayon, wala tayong nakikita sama ng panahon sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility, pero meron tayong tinatawag na tail end of a cold front na nakaka-apekto rin sa gitna at katimugang Luzon. Kaya saan po natin ang mga probinsya ng Aurora at Quezon ay magiging maulap na may mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan at pagkulog-pagkidlat. Samantala, ang rehiyon ng Cagayan, Cordillera at Ilocos ay magiging maulap din na may mahina hanggang mahina mga pag-ulan, dulot naman po ito ng amihan, at sa Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ay magiging bahagyang maulap lamang na may inaasa mga pulupulong pag-ulan o pagkulog-pagkidlat. Okay, so ibig sabihin lamang po nito mga kababayan ay pati po itong Central Luzon ay apektado na rin itong tail end of a cold front na hanggang ngayon po ay magpapaulan pa rin sa ilang bahagi ng ating bansa, lalong-lalo na nga po sa bahagi ng Luzon. At dahil naman po hindi lamang ang lagay ng ating panahon dito sa ating kalupaan ang ating minomonitor, ngayon po kamusta naman po ang lagay ng ating mga karagatan? Meron pa po ba tayo nakataas sa gale warning at saan-saan po ba ito? May nakataas pa rin po na gale warning sa northern and eastern seaboard ng northern Luzon, particularly over Batanes, Calayan, Babuyan, Isabela, Cagayan at northern coast ng Ilocos Norte. Dulot pa rin po ito ng malakas na hanging amihan na nagdudulot ng 4.5 meters na wave height. Maximum po yun para sa wave height. So yan po, nalaman po natin kung saan sa mga areas hindi pa rin po magiging ligtas ang pamamalaot o paglalayag. Kaya naman kayo po ay magstay muna sa inyong mga tahanan at antayin po natin kung kailan po yung abiso ng Pag-asa, kung kailan po kayo ulit pwedeng makapamalaot dito po sa mga baybaying nabanggit. At samantala, dahil nga po kanina ay nagkaroon din tayo ng panayam sa isang weather forecaster ng Pag-asa, nabanggit po niya na meron din pong nabubuo mga sama ng panahon dito po sa tail end of a cold front. So gaano po ba ito kadalas nangyayari? Ito po ba ay rare lamang? At paano po ba ito nagaganap? Bihirang mangyari yung nagkakaroon tayo na may nabubuong low pressure area or sama ng panahon sa may tail end of a cold front. So hindi talaga tumatagal yung tinatawag natin low pressure area pag nabuo sa may boundary po ng itong tail end, no? Dahil meron ito pumapasok na malamig na hangin. So bihira po mangyari at hindi po natin to madalas na hindi po ito nangyayari na madalas. Okay, narinig naman po natin. Magandang balita po yan para sa ating lahat na bihira lang po talaga mangyari na meron pong nabubuong sama ng panahon dito po sa mga tail end of a cold front. Lalo na po ngayon na ilang araw na po umiiral itong tail end of a cold front. Ibig sabihin lamang po nito, maliit lang po yung chance na meron pong mabuong sama ng panahon dito sa ating bansa mula nga po dito sa buntot ng cold front. At dahil naman po tayo ay patuloy pa rin nagmo-monitor sa lagay ng ating temperatura, lalo pa ngayon na talaga pong tuloy-tuloy na sa paglamig ng ating panahon, lalo na kapag gabi at sa madaling araw dahil nga po ito sa hanging amihan. Ano po ba yung naitala ng Pag-asa na pinakamababang temperatura kahapon araw po yan ng linggo? Ang tatlong pinakamababang temperatura sa Baguio po 14.5 degrees Celsius, and then Tagaytay, Malaybalay, Bukidnon 18.8 degrees Celsius, and then sa Tagaytay po 20 degrees Celsius. Okay, ayan po, nakita po natin na talaga pong mababa na ang temperatura. Pero kumpara po noong mga nakaraang araw ay mas mataas naman po ang sa Baguio na yan po umabot ng 14.5. Kumpara po noong mga nakaraang linggo na umabot po ito ng hanggang 13 degrees Celsius. So ayan po, maraming salamat. Daribas, sa ibrahang impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon, meron ka na lang po bang mga kaunting reminders para sa ating mga kababayan? Patuloy pa rin po tayo mag-monitor para po sa ating weather update dito po sa Panahon TV. Natunghan nga po natin si Miss Connie Dadibas na weather forecaster ng Pag-asa. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Back to studio. Maraming salamat sa iyo, Amor La Rosa.